Nagsagawa ng inspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa iba't ibang flood control project sa lalawigan ng Cebu. Ito'y para masuri ang pagkakagawa, mga sira at nang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng mga proyektong hindi napakinabangan sa panahon ng Bagyong Tino na nagdulot ng malawakang pagbaha. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Magkakasamang dumating sa Cebu sina retired PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr., Baguio City Mayor Benjamin Magalong at DPWH Undersecretary Arthur Bisnar. Tumambad sa mga inspektor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga sirang tinamo ng flood control project sa Sitio Elaya, Barangay Kotkot sa bayan ng Liloan. Nabiyak ang ilang bahagi ng istruktura, may iilang sheet pile ang nakatayo pa. Agad pinagpaliwanag ng ICI ang mga engineers na may hawak ng proyekto. Ang ginagawa natin is we invite yung mga engineers, di ba? So yung ginawa natin ngayon is just a physical investigation. Nakita natin yung effect. So maiiwan yung mga engineers na dala-dala namin from Manila para i-check ngayon kung nasunod ba yung standard. Nagtungo din sa iba pang flood control projects sa Talisay City, Cebu City, Mandaue City at Bayan ng Compostela ang ICI na nagtamo din ng mga sira at bitak. Kabilang ang isang flood control project sa Compostela na ayon sa ICI, ang kontraktor ay pagmamay-ari ng mag-asawang Diskaya. Ipinasuri agad ng ICI kung may insurance sa mga nasirang proyekto upang maipaayos agad. Lahat siguro ng mga binisita natin, puro badly damage So meron namang mga apparently insured naman yung iba. So they are now trying to communicate with the respective insurance para makaklaim. Ang lang doon is tinatanong ko nga kanina kung kasama ba yung acts of God doon sa insurance. Otherwise, kung hindi kasama at hindi covered ng insurance, definitely ang magsho-shoulder ng repair is yung contractor. Tiniyak naman ng ICI na may mapapanagot na mga sangkot sa mga questionableng flood control project sa Cebu at maging sa ibang bahagi ng bansa na lubhang nakaapekto sa buhay ng mga mamamayan at kumitil din sa buhay ng mga tao. Definitely, kaya nga ongoing ang investigation na tinatawag ng ating Pangulo, di ba? Paulit-ulit niyang sinasabi na no one should be spared, di ba? So as of now, we are looking sa mga ebidensya so that we can charge them in court, and part of the intention also of our president and even our chairman, si Justice Reyes, is not just filing criminal case against them, but to recover whatever yung mga supposed to be na losses na pinagnanakaw siguro. Ang hinihingi lang mo natin ay support para magkalapaho tayo ng maraming ebidensya para mapadali po ang pagsasampa natin ng kaso sa lahat po ng mga responsible po dito. Nakatutok sa pagsusuri sa ngayon ng ICI sa mga proyekto ng top 15 na contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa kanilang tinitignan ang mga questionableng proyekto na isinusumbong sa kanila ng taong bayan. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.